Lord, please send some help. Mga kapuso, niyanig ng magnitude 5.8 na aftershock ang Bugos City sa Cebu kanina. Kaya tuluyang gumuho ang ilang bahay na dati nang nagkabitak sa paunang lindol noong September 30. Sa katabing bayan ng San Remigio, tuluyan namang nauka ang kalsada sa harapan ng isang paaralan dahil po sa sinkhole. Nakatutok si Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Sa tindi ng pangambang idinulot nito, viral na ang kuhang ito sa San Remigio, Cebu. Nauka ang ilalim na simentadong daan sa harap ng Hagnaya Integrated School. Kasunod ng malakas na aftershock sa kalapit na bayan ng Bugos City. Ayon sa munisipyo, nauna nang nagka-sinkhole sa ilalim ng daan dahil sa magnitude 6.9 na lindol nitong September 30. Pero bitak pa lang ang nabakas sa mismong kalsada noon. Kanina, tuluyan itong bumigay. Mabuti na lang at walang tao sa gumuhong bahagi at walang nasaktan. Pasado alauna ng madaling araw nang maganap ang nasabing aftershock na may lakas na magnitude 5.8. Nagising nito kaya naglabasan ang mga nasa Tent City sa Barangay Kugon sa Bugos City. Ayon sa Bugos City Hall, dahil sa aftershock ay isinugod sa ospital ang 3 nakaramdam ng chest pain, 3 nasugatan, 1 inatake ng asma dahil sa trauma, at 1 na aksidente habang nagmaneho ng motorsiklo. 3 na lacerated, yung isa sa may mata daw kasi naano sa glass. Nahulugan, meron sir? ding nadisgrasya ng nahulugan. So meron ding nadisgrasya ng motor. Isa lang naman nung paglindol. Tuluyan ding pinakolaps ang ilang bahay na nagkabitak sa naunang lindol noong September 30. Abandonado na ang mga ito kaya walang nasaktan sa guho. Sa ngayon ay aabot sa mahigit 200 bahay na ang bawal balikan dahil nasa loob ng idineklarang no-build zone sa 5 barangay dahil nasa fault. 3 sa mga barangay ang nasa Bugo Bay Fault, habang ang iba ay nasa ibang fault system o delikado rin ang lugar. Hanggang kanina ay may mga inililikas pa dahil sa aftershock. Nag-update po sa Bugo fault, Bugo Bay May fault. fault line. Oo. Pero yung dito sa Upland Barangay, meron din kasi nakita doon na malaking yung truck na talagang nag-bitak ng lupa po. Then, posible kahit rin-induced landslide, talagang delikado po yung area nila. Sa Cebu City naman, kung saan naramdaman din ang aftershock, dali-daling lumabas ang mga empleyadong nasa matataas na gusali sa IT Park. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, ako si Fe Marie Dumabok, nakatutok 24 oras. Hindi pa rin nakakapagsumiti ng tell-all affidavit ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya kaugnay sa maanualyang flood control project. Pero sabi naman ng Justice Department, hindi ito kailangang hintayin sa paghahain ng mga reklamo. Nakatutok si Salima Refran. Muling humarap sa Pasay RTC ang kontratistang si Pacifico Curly Diskaya para sa hinihinging writ of habeas corpus kaugnay ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa maanumalyang flood control projects. Hangad niyang mapalaya mula sa Senate detention matapos ma-cite in contempt. We were given time to submit our respective memoranda until Wednesday, October 15. So hopefully, mag-grant yung petition. Ngayong linggo, nakatakdaring humarap sa Department of Justice si Curly at asawang si Sara para sa pagpapatuloy ng case build-up at evaluation sa kanila para maging state witnesses. Pero sa ilang beses na pagpapabalik-balik ng mga Diskaya, hindi pa rin sila nakakapagsumite ng sinasabi ng kanilang abogado na tell-all affidavit. Ano ba naging papel ng malaking tao na yun? Siyang architect. Na lahat ng ito? Yun ang alam namin. Gaano kalaki ang dingin? Malaki. Gaano kalaki? Basta malaki. Kapalit na? Ha? Para hindi siya maistorbo sa proyekto. Wala po tayong estado na masaya na ang kagawaran sa kanilang inilalahad. May mga salaysay po tayo, testimonya, na verifiable by factual and object evidence. Ito po ang kailangan nating malaman kung makatotohanan o hindi.
At kung hindi pa rin magbunga ang pakikipag-usap sa DOJ, If we don't find something satisfactory, we will file the appropriate cases with or without the state witnesses. We will build the cases based on the evidence we have. We will only file strong cases. may timeline ng tinitignan ng DOJ sa paghahain ng mga reklamo. Hindi po kailangan na hintayin. Hindi naman po tayo umaasa lamang doon sa mga salaysay na isinusumiti sa atin. Nangangalap din po ang ating NBI, ang ating kapulisan, ng ebidensya independent on the statements. Hininga namin ng komento ang kampo ng mga diskaya. No comment ako dyan. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, nakatutok, 24 oras. Magdamagang binantayan ng pulisya ang isang exclusive subdivision kagabi dahil sa isang protesta kontra gobyerno. Dinaluhan niya ni Cavite Congressman Kiko Barzaga pero hindi po yan ang dahilan ng pagka-late niya sa pagdinig ng House Committee on Ethics sa reklamo laban sa kanya at sa isang reklamo niya. Sabi niya, nag-computer game siya kagabi. At nakatutok si Tina Panginiban Perez. Hanggang kailan kayo magbulag-bulagan sa nangyayaring panakawan sa ating bansa? Mula Maynila, nagmarcha ang mga nagpoprotesta patungo sa Makati, kung saan sila nagrally sa labas ng mga exclusive subdivision doon. Hindi pwedeng hindi kayo masasaktan. Ang kanilang isinisigaw, ibalik ang mga ninakaw na pera ng taong bayan. At si Sandro Marcos! Isa sa mga namuno sa rally kontra administrasyon, si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga. Hindi, bati tayo. Meow, start listening to the people or maybe you won't have the opportunity anymore if it's too late. Mag-aalas 12 ng hating gabi, dumating ang dagdag na mga pulis. Unti-unting nabawasan ng mga relihista ng bumuhos ang ulan. Pero namuo ang tensyon na mag-ingay muli ang mga nagpoprotesta. Ayon sa PNP, humigit kumulang 200 pulis ang nakadeploy sa magdamagang protesta ng nasa 200 relihista. We are observing maximum tolerance. The problem is wala namang humaharap na organizer. We are trying to prevent them from getting close to the gate. Kasi mga private private property to. Anyway, nalabas naman nila yung kanilang hinanaing . Walang direktang tugon ng palasyo sa nangyaring protesta. Pero sabi nito, ang tangi lamang pong hiling ng Pangulo ay kung kayo magpaprotesta, dapat naaayon sa batas. Kung hindi po ito naaayon sa batas at kayo pa'y lumalabag na, dapat po siguro kayong kasuhan. inabot ng hanggang madaling araw ang rally. At kinaumagahan, late dumating si Representative Barzaga para sa nakatakdang pagdinig ng House Committee on Ethics sa Kamara. We're very busy last night. I was just playing games on my computer. Baka meow. Matatanda ang inireklamo si Barzaga ng mga kapwa kongresista dahil sa pag-asal umano ng di-akma sa isang kongresista at paglabag sa konstitusyon at House rules. Isa sa mga nagsampa ng reklamo, si House Deputy Speaker Ronaldo Puno, inireklamo rin ni Barzaga, kabilang ang pagsupil umano sa political dissent at paggamit sa litrato ng mga pribadong individual. Bumuo ang komite ng Reconciliation Subcommittee para subukang pagkasunduin ang magkabilang panig pero hindi tiyak kung mangyayari ito. I prefer not to settle because I want to try to make my defense there kasi mas maganda talaga if we can all air our grievances out and to talk about it. There is no reconciliation because this is not a personal grievance. Hindi naman sa akin ang insulto. Ang insulto is to the institution. Para sa GMA Integrated News, Tina Panginiban Perez, nakatutok, 24 oras. Hindi sumipot si Transportation Undersecretary Ricky Alfonso sa LTO matapos ipatawag dahil sa away kalsadang kinasangkutan ng kanyang driver. Gusto ring alamin ng LTO kung bakit may blinker ang sasakyang ginamit at plakang para sa isang hukom ng Court of Appeals at Solgen. Nakatutok si Oscar Oida. PNP kami, ginanong kami kung namin yan.
Ang insidenteng ito na kinasangkutan ng driver at ng sinasakyang SUV ni DOTR Undersecretary Ricky Alfonso ang mitya ng pagpapatawag sa kanya ng Land Transportation Office o LTO. Pero no-show sa LTO si Alfonso. Ang tanging nakarating ay ang mismong driver ng Undersecretary na umuni nanakit sa nakalitang driver. Ngayon, VIP mo, ang recommendation ko, i-revoke na itong lisensya niya at i-impound itong Lexus. Para magkaalaman, para malaman natin kung ano ang totoo. Hindi tayo nakikipagbiruan. Pero nang isuko sa LTO ang SUV, wala na ang plakang number 10 na nooy nakakabit pa sa nasabing SUV nang mangyari ang insidente. Nakabaklas na rin ang mga ikinabit na blinker dito. Ako dismayado ako kasi maliwanag yung tanong naman natin, napakasimple lang naman eh. In-expect ko na sinurrender to kasama yung plaka. Kasi kung legitimate o anuman ang kailangan sinurrender lahat, hindi yung isosurrender nila yung sasakyan, blinker nakatanggal. Kaya parang may lokohan eh. Meron silang blinker. Considering na private company, hindi naman to basta nilagay. Talagang sadyang nilagay ito. Kita naman natin sa video hanggang doon sa likod meron. Nais pa naman alamin ng LTO kung bakit may number 10 na plaka ang sasakyan na base sa guidelines ng LTO ay protocol plate para lamang sa mga hukom ng Court of Appeals at Solicitor General. Lumalabas din na hindi si Alfonso ang may-ari ng SUV. Dahil siya yung may dala ng sasakyan, pero siyempre sa level ng aming power, yung sasakyan at driver lang kasi yun lang naman ang ng LTO. Pero siyempre kailangan din magpaliwanag sa amin kasi nakakonect lahat eh. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ni Alfonso. Ayon naman kay DOTR Secretary Giovanni Lopez, nag-file na ng indefinite leave of absence si Alfonso. Yusek Alfonso nag-file po ng leave of absence dahil while pending itong investigation po. I may suggest kay Yusek Alfonso might as well indefinite until pending yung investigation. Ganun naman po talaga ang proseso. Ang pinakalayunin at purpose naman po niyan ay yung respondent will not exert influence sa pag-iimbestiga. Inaasahan na rin umano ng kalihim ang paliwanag ni Alfonso anumang sandali matapos siya mag-issue ng notice to explain laban dito. Sa DOTR naman po gumugulong na po yung administrative case ni Yusek Alfonso. Mula din sa araw na ito ay pinagbabawal na sa kahit na sinong opisyal at empleyado ng DOTR at attached agencies nito na gumamit ng protocol license plates at wangwang. Ayon sa kalihim, wala raw VIP sa kanilang departamento. Alam naman po natin na yung paggamit ng protocol plates, wangwang o blinkers, naaabuso. Abuso sa mga kapangyarihan, yung ibang nasa gobyerno. At gusto lang po namin iparating that under my watch po, ang DOTR family kasama ang attached agencies, sectoral offices, wala pong VIP sa amin. At hindi po kami papayag na may abusado na VIP ang turing sa isang taong gobyerno. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Ikinabahala ng Philippine Coast Guard ang panghaharas ng China na nangyari hindi lang sa exclusive economic zone kundi sa mismong teritoryo ng Pilipinas. Sa kasaysayan, ito na ang pinakamalapit na panggugulo ng China sa Pag-asa Island kaya maghahain muli ng diplomatic protest ang Pilipinas. Nakatutok si Jonathan Andal. Ang pagbangga at pambobomba ng tubig na yan ng China Coast Guard sa barko ng BIFAR nangyari pa rin kahit napakalapit na sa Pag-asa Island ng Palawan. 1.8 nautical miles o mahigit 3 kilometro lang yan mula sa isla. Parang distansya lang ng Luneta Park hanggang CCP o Cultural Center of the Philippines. Ikinagulat ito ng PCG lalo't hindi na lang ito EEZ o Exclusive Economic Zone, kundi Territorial Sea o teritoryo na mismo ng Pilipinas ang pinasok ng China para mangharas. This is the closest that the Chinese Coast Guard harassed and bullied BIFAR vessel. It only has a distance of 1.6 to 1.8 nautical miles.
Yes, very close to Pag-asa Island. They were sometimes focusing only on Pag-asa case. Ang tanong, maituturing na ba itong paglabag sa soberanya ng Pilipinas? This is a violation of our sovereignty. Yes, because we have territorial sea dito sa areas na to. It has always been very concerning because we are dealing with the lives of the crew of the BFAR or even the Philippine Coast Guard personnel. Higit 20 barko ng China ang lumapit at pumalibot sa Pag-asa Island. 5 China Coast Guard ships, 15 Chinese Maritime Militia at isang barkong pandigma na may helicopter ng People's Liberation Army. Ang Pilipinas naman may 6 na barko ng BFAR na nagbibigay noon ng ayuda sa mga mangingisda sa karagatan ng Pag-asa Island. 3 sa mga BFAR ship ang binomba ng tubig, ang Datu Sanday, Datu Bangkaw, at ang BRP Datu Pagbuwaya na pinaka nasapul at nayupi ang bakal. Buti walang nasaktan sa mga Pilipinong crew. Pero nasaan noon ang mga barko ng Philippine Coast Guard? Well, yesterday we don't have Coast Guard vessel in Pag-asa. We have BRP Melchora Aquino patrolling the vicinity of Skoda Shoal yesterday. And then we also have 2 other 44-meter vessels in other areas, one in Recto Bank and the other one is in Union Bank. When that incident happened, the Coast Guard is not there. But I would like to reiterate that these BFAR vessels, there are Coast Guard crew on board. Maghahain daw ng diplomatic protest ng Pilipinas tungkol dito. Sabi naman ng China na itaboy nila ang mga barko ng Pilipinas na illegal daw na pumasok sa karagatang malapit sa Anilay Iron Reefs ng tinatawag nilang Nansha Island o mas kilala bilang Spratly Islands na sakop ang Pag-asa Island. Pero sabi ng PCG, hindi na itaboy ng China ang Pilipinas sa karagatan ng Pag-asa Island. I don't think that they expelled the Philippine vessels. The mere fact that we never deported Pag-asa right after the incidents. And how can they claim that they expelled? As I said, the presence of the Coast Guard, the Armed Forces of the Philippines remain to be in Pag-asa. Nagpahayag naman ng suporta sa Pilipinas sa mga kaalyado nitong bansa gaya ng Australia, Japan, United Kingdom, New Zealand at European Union. Samantala, iminungkahi ni Ray Powell, isang maritime security expert, na pumunta sa Pag-asa Island ang mga senador ng Amerika para ipakita raw ang suporta nito sa Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. New character alert sa action-packed series na Sanggang Dikit for Real. Mapapanood na rin kasi ang ex-PBB housemate na i-flex ang kanyang pagrampa. Kilalanin sa chika ni Aubrey Carampel. Kabado si Ashley Ortega sa kanyang newest role as guest star sa GMA Prime series na Sanggang Dikit for Real. Si Ash kasi gaganap as beauty pageant contestant at may eksenang naka-two-piece pa. Ngayon kasi may pa-rampa eh. May rampang naka-swimsuit na pang beauty queen competition. So parang kinabahan din ako. Mabuti na lamang daw at kasama rin niya sa eksena sina Jeneline Mercado at Katrina Halili na nag-boost daw sa kanyang confidence. Si Ate Jeneline, first time ko siyang maka-work. And I'm so happy na finally nakatrabaho ko rin siya. Sobrang bait. Ang bait nila. Actually, kahit si Ate Katrina. Ang bait nilang dalawa. Tawa lang ng tawa. Bukod dyan, ginagawa na rin ni Ashley ang pagbibidahang upcoming Kapuso drama series na Apoy sa Dugo. Makakasama naman niya rito sina El Villanueva, Derek Monasterio at Thea Tolentino. I'm so excited for our show kasi it's a story na hindi pa masyadong natatakal lagi. So I'm happy na it's their point of view already. It's about mental illness eh, kasi psychological siya. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings.